Umalis na nga yung asawa ko, bumalik na ng Dubai, kaya kami na lang mag-iina ang naiwan dito sa Pakistan. Ang kasamahan lang namin sa bahay noon ay biyanan ko at saka yung batang lagi namin kasama. Iisip-isip ko nga noon, paano na kaya ako magiging buhay ko dito? Wala yung asawa ko, wala akong katuwang sa mga bagay-bagay, wala akong katulong para sa mga anak ko. At saka isa pa, wala na akong mapapagbuntungan ng galit ko. May nagsabi pala sa akin na kapiling ko daw. Buti nga daw ay dinala pa ako dito sa Pakistan. May pakundi-kondisyon pa daw ako. Hindi na daw ako natuwa at dinala ako dito ng asawa ko. Dati, kaya ako may mga kondisyon sa asawa ko bago tumira sa Pakistan. Kasi nung nasa Sharjah kami nakatira, diyan nagsimula akong sumali sa mga GC-GC sa mga FB page ng mga Pinay na may asawang Pakistani. Kaya marami akong naririnig na inaalila daw sila ng mga biyanan nila, ganun. Yung iba, hindi nakakahawak ng pera. Yung iba, pinagtutulungan sila at wala silang kakampi kahit na asawa. Yung mga ganyan pa, mga hinanaing ng ibang mga Pinay. Pero hindi naman lahat ng Pinay ganyan, ha. Meron lang mga nagsasabi ng mga karanasan nila, nag-share ba. Eh, syempre ako, bilang titira sa Pakistan, ay ayoko maranasay ganun. Kaya ako, nag-condition sa asawa ko na okay lang sa akin tumira doon, pero may ganyan, dapat hindi ako ang maging tagalinis nila, tagaluto, dapat may sarili akong pera, ganyan. Siya nga ang maswerte, hindi ako ang maswerte. Ang asawa ko ang maswerte kasi pumayag akong tumira rito. Kaya wag niyong sasabihin na ako maarte, na mapiling, na may pakundi-kondisyon pa. Abay, natural. Ako ang titira dito. Ayoko naman na habang buhay ako ang mag-a-adjust, ako ang nahihirapan. At simula nga nang tumira ko rito, alam niyo ang style ko. Yung kasing iba, pag unang dating sa Pakistan, tayo kasi, sasabihin nila, ang Pilipina, masipag, hindi pwedeng makalat dyan. Kaya kilos ng kilos sa mga Pilipina di ba? Linis ng linis. Tapos, katagalan, napapansin nila parang sila na lang ang gumagawa. Feeling nila, kinakatulong na sila, ganyan. Kaya ako talaga, ang naisip ko, ay hindi akong papakitang gilas. Magpapakitang tamad ako. Kaya simula umpisa ay hindi ako nagpakitang gilas talaga. Kwarto ko lang ang nililinis ko. Pero pag hindi dumadating yung masi, naglilinis din ako sa labas. Kunwari, nagwawalis, ganyan, naglalampaso. Pero hindi ko pa rin sila pinagluluto. Basta sa pagluluto, kanya-kanya kami. At saka ang kagandahan din kasi sa biyanan kong babae. Kunwari, may mga hugasin dyan. Paghuhugasan ko yan, hindi ako paghuhugasin noon. Sasabihin sa akin noon, dadating yung masi, yung tagalinis. Kaya hindi ako paghuhugasin. Pero minsan, pag nakikita ko na marami na talagang hugasin, ay hinuhugasan ko naman na. Kahit sabihin na dadating yung masi, inuhugasan ko na. Basta pag natapos na ako magluto o kaya maghugas, pumapasok na ako sa kwarto. Lagi lang ako sa kwarto noon. Dalawa lang yung kwarto sa babae. Isa sa biyanan ko, isa sa akin, tapos yung isang doon, guest room para sa mga bisita. Nung nakatira ako sa baba, ang hindi ko lang talaga nagugustuhan, maingay nga. Yung mga pamangkin ng asawa ko maiingay. Lagi sila sa bahay namin kasi nga, yung bahay ng dalawa kong bayaw na may asawa na malapit lang dito sa amin. Wala pang 5 minuto ay andito na, kaya lagi sila dito sa amin. Minsan pa kahit tulog kami, ay binubuksan yung pinto, ganun. Tinitingnan siguro kung gising na yung mga bata. Ako kasi yung tao na pagkatulog at nagising, hindi na ako nakakatulog. Sinasabihan naman sila ng asawa ko na wag pumapasok sa may kwarto ko. Kasi nga, ayoko nga ng ganun. Pero siguro nakakalimutan nila kasi nga, hindi sila sanay na ganun, nung nagkataon nung minsan may lagnat ako, nakasando lang ako nun nagpupunas ako ng katawan ko ng bimpo. Bigla, yung isa kong bayaw na may asawa na, binuksan yung pinto. Ewan ko kung nakita ako, nagtago ako bigla nung nakita kong bumukas yung pinto. Inila ko naman yung pinto na yon. Kaso ang aking mga anak, labas ng labas. Kaya natanggal yung lock kasi lumabas. Kaya simula nun talaga, binili na niya na yung pamilya niya na wag papasok nang hindi kumakatok. Yung tatay lang naman ang lagi namin kasama. Yung gano'n na biglang nagbubukas dati. Pero simula nung sinabihan siguro na asawa ko, ay kumakatok na yun bago buksan yung pinto. Sa unang tira ko talaga dito sa Pakistan, parang busit na ako sa buhay ko. Alam mo yun, parang lungkot na lungkot ako sa buhay ko. Kasi nga, kunwari, gusto ko ng talong na haba. Walang talong na haba kasi season lang. Gusto ko ng tilapia, wala rin tilapia.
Pag winter lang meron dito sa amin, madalang pa. Tuwing December lang, minsan ay hindi pa ako makabili kahit December. Walang sita, walang mga pechay, kangkong, ganyan. Pero ngayon sanay na ako. Hindi na ako naiinis ba? Alam ko na pagka may talong ngayong panahon na to, ay araw-araw ako nag-uulam ng talong. Kasi baka sa isang buwan ay wala ng talong. Kaya pag nakakita ako ng talong ngayon, ay araw-arawin ko na yan. Kung baga siguro tinanggap ko na ba sa sarili ko na ganun talaga dito. Pinili ko dito kaya mag-adjust ako. Tapos isa pang kinaiinis ko, ang iingay nga ng mga sasakyan. Kung ano-anong busina naririnig mo, may pipipipipip, may pupupupup, basta ang daming ingay. Tapos yung mga tao, kadalasan, sa gitna ng kalsada nagkukwentuhan yan. Ikaw ang iilag, ikaw na may sasakyan ang iilag sa kanila. Pero ngayon, sanay na rin ako sa mga sasakyan, sa ingay ng sasakyan, hinahanap-hanap ko na nga At saka yung dating naiinis ako sa mga taong nakaharang sa kalsada, ganyan, doon sila nagkukwentuhan, ay hindi na rin ako naiinis ngayon. Gayahin ko na lang din sila. Hindi, nasanay na ako ganyan talaga sila. At saka ang isa pa talagang ikinagulat ko dito dati, di ba tayo sa Pinas, pag magtatanghalian na, alas 10 o alas 11, bumibili na tayo ng mga lulutuin, di ba? Dito kasi, gabi pa lang magsasabi na ako, pero alas 2 na, hindi pa nabibili. Alas 12 na nga po minsan, hindi pa nabibili. Tapos, ang gusto ko sana, di ba yung mga bata papasok, yung pagka-uwi ba, ganun, may kakainin na sana, makapagluto na ako. Kaso nga, yung pinabibili mo, wala pa. Kaya hindi pa makapagluto. Yun ang isa sa kinaiinis ko talaga dati. Kaya nga, kung naaalala nyo dati, lumabas ako Nagpabili ko sa asawa ko ng scooter. Sabi ko, hindi ka ako pwede yung lagi na lang ako pabili ng pabili, kako nahihiya ako. Kasi nga, hindi ko rin maobliga yung biyanan ko kasi matanda na ba. At saka para kako pag gusto kong magluto, mailuluto ko agad kako. Hindi ko na kailangan maghintay ng matagal. Nanilipasan ako ng gutom sila kasi dito, medyo late na talaga sila nagtatanghalian. Tapos dinner nila, late na rin. Siyempre, nung una-una ako dito, hindi man ako sanay na ganun. Pero ngayon, sabi ko nga sa inyo, ganun na rin ako. Late na rin ako magtanghalian at late na rin kami mag-dinner. Hawa-hawa na ba? Pare-pareho na. Dito kasi sa Pakistan, ewan ko, late na talaga natutulog yung mga tao. Parang sa Middle East din, medyo late din natutulog yung mga tao, Ganun din kami nung nasa Dubai O baka hindi lang nag-aaral pa kasi mga anak ko nun Pag bakasyon kami talaga, late kami natutulog. Pag may pasok, medyo lang. At ang isa ko pang ayaw dati, ay palagi silang may bisita. Talaga naman ang dalas nilang may bisita. Nung minsan pa, may bisita. Ako lang mag-isa sa bahay nun Yung biyanan kong lalaki, lumabas, kasamahan yung anak ko. Yung biyanan kong babae, hindi ko alam kung nasaan Ngayon, may nagdo-doorbell. Binuksan ko. Yung pamangkin ng asawa ko na lagi namin kasama. At saka yung isang pamangkin pa ng asawa ko, binuksan ko yung gate. Ngayon, nung magsialis pala, hindi nila inilak yung gate, hindi isinarang mabuti. Kasi yung gate namin, pag isinarado mong mabuti, automatic yun, naglalak sa loob. Kaya nung dumating yung bisita, dahil hindi nga nakalak, nakapasok sila. Nagulat na lang ako, biglang may tao sa likod ko. Kasi hindi nakasarado yung pinto ko Kaya napansin ko parang may nag-uusap ka ako sa likod ko. Sila na pala. Tatlo o apat ba sila? Basta isa yung lalaki. 3 lang yata. May edad na yung isa. May edad na silang 3. Mas matatanda sila sa akin. Pero yung isa talaga ay parang lola na ganun. Nagulat ako. Pero binati ko sila. Nagsalam ako. Tapos, tinanong ko kung gusto ba ng tubig. Pinaupo ko doon sa may kwarto ng mga biyanan ko. Tapos, kinuha ko ng tubig. Hindi ko alam kung ganito pa ba yung pangyayari. Pero sa natatandaan ko, ito yung sasabihin ko. Kinuha ko nga ng tubig. Yung isang lalaki kasi ay medyo nasaktan ng aking puso't damdamin. Para kasing inutusan niya ako na pakainin ko daw sila, bigyan ko sila ng pagkain. Parang nasaktan ba ako? Parang feeling ko, ano ba akala niya sa akin? Katulong. Siguro kasi sa way ng pagkakasabi niya. Pero hindi niya naman siguro sinasadya. Hindi ko lang alam Pero basta nasaktan ako sa sinasabi niya. Minessage ko agad yung asawa ko na may bisita, gano'n, na may tao. Tapos ayun, tinawagan yung biyanan kong lalaki, pinapauwi na. Hindi agad nakauwi. Siguro malayo pinuntahan. Naghihiwa muna ako ng prutas. Pinaghihiwa ko sila ng milon pa yata yung hinihiwa ko nun Nasa kusina ako nun. Habang hinihiwa ko yung milon, tumutulo yung luha ko.
Kasi nga, nasaktan nga ako na parang utos-utosan ako. Pero siguro nung mga time na yun, masyado lang din akong OA. Tas ayun, ibinigay ko yung prutas na hiniwa-hiwa ko sa kanila. Tas dumating na ibiyanan ko. Pumasok na ako sa kwarto. At yun na yung time na panahon na para awayin kay asawa ko. Talaga namang shadow, lungkot ko talaga noon. Inaway kay asawa ko. Sabi ko, ano ako dito, katulong ka ako, ano akala niya ka ako, utos-utosan niya ako na gimme food, ganito, ganyan. Tapos nung umalis na siguro yung bisita, baka tinawagan na asawa ko yung biyanan ko kung ano nangyari, ganito, ganyan. Aba, ang asawa ko, sinabihan pa ako na bakit daw kasi binuksan ko yung pinto. Sa akin. Sabi ko, sino ka ako? Nagsabi sa'yo ako, nagbukas ka ako. Hindi ko kako binubuksan yung pinto. Yung kako mga pamangkin mo ang hindi nagsara ng gate. Tapos ayun, simula nun, pag may bisita, hindi na ako humaharap. Hindi ako pinipilit ng asawa ko na humarap sa mga bisita. Nasa sa akin na kung gusto ko silang batiin o hindi. Basta ako nasa kwarto lang. Pero kunwari, bigla akong lalabas sa kwarto, magugulat na lang ako. Ay may tao pala, ayun, babatiin ko. Pero kung naririnig ko lang sa labas na may tao, ay hindi ako lalabas. Ayoko na, kako. Ako sa biyanan ko, wala akong problema. Siguro nga, sila ang problema. Kasi, sila nag-adjust din talaga ng todo sa akin. Masyadong pag-unawa rin siguro ang ginawa nila para sa akin, para sa asawa ko. Kasi kahit na ano lutuin ko, nagluluto ako ng tuyo. Wala man sinasabi ang mga biyanan ko. Pero yung mga hipag ko, kunwari, nasa baba, dinalaw yung nanay nila. Pag nagluto ako ng tuyo, nagtatakbuhan yun. Isinasarado yung pinto nila. Tapos yung isang hipag, nagkakanda suka-suka pa yun. Tawa naman ako ng tawa. Pati nga yung naglilinis sa bahay namin sa babae, nagtatatakbo din pa uwi Pag nagluluto ako ng tuyo, nung bago-bago din ako dito, ay parang takot silang kumain ng pagkain na niluluto ko, ginagawa ko, ganyan. Lalo na yung mga pamangkin na asawa ko. Kaya dati medyo naiinis ako. Naisip-isip ko noon, bakit tingin nila sa pagkain nila? Masarap. Yung ganyan ba, yung nega nga ako mag-isip dati. Pero nang tumatagal na, ay naisip ko, ay hindi lang nila kilala. Sila pala talaga, takot kumain ng hindi nila kilala. Kahit nga cheese, hindi nila kilala yung mga hotdog, ganyan. Sausage, ganyan. Hindi nila alam yan. Hindi nila alam kainin. Takot sila. Nung unang dating ko nga rito, kahit na cheese, hindi nila kilala. Hindi nila alam. Kung baga, yung inis ko nung una, nung katagalan na, parang medyo maaawa ka na lang kasi nga, yung mga ganong pagkain ay hindi nila kilala, hindi nila alam. Kasi nga, diba, ang pamilya naman kasi ng asawa ko, ay hindi naman galing sa yaman. Mahirap lang naman sila, kaya ganun. Di ba nga yung mga pamangkin ng asawa ko, naranasan lang nila nung unang mag-mall yan. Nung dinala ko lang sa mall, nung sila first time na mag-mall. Takot pa nga sumakay sa escalator yan Tapos, unang kain din nila sa restaurant, ay nang dahil din sa akin nung dinala ko. Kaya nga, yung inis ko dati, na katagalan talaga, parang naging awa ba. Pati nga sa swimming, di ba? Isinasama ko rin sila para maranasan nga. Kasi nung medyo matagal-tagal na ako, nagluluto na ako ng mga Pakistani food, ganyan. Kinakain naman nila. Minsan nga nabibitin pa sila Humihingi pa ulit sila ng ulam kako, ganun pala. Hindi lang nila kilala, kaya takot silang kumain. At saka dati kasi parang laging negative nga iisip ko. Binago ko rin talaga yung sarili ko na tanggalin ko yung pagiging negative ko. Kahit na negative na nakikita ko, isipin ko ng positive way ba, ganun. Kaya siguro naging okay din talaga yung pamumuhay ko rito Kasi binago ko rin talaga yung sarili ko. Hindi na masyadong maiinit yung ulo ko. Kasi nga, malayo na yung asawa ko. Wala na akong mapagbuntungan dito ng inis, ng galit. Isa pa kanyang mahirap pagka sama-sama sa pamilya. Pag mag-aaway kayo mag-asawa, ang hirap mag-away. Kailangan nagbubulungan. Kasi dahil nga sama-sama kami sa isang bahay, feeling ko, pag mag-away kami ng mag-asawa, feeling ko may tengang mga nakadikit sa pader. Kaya hindi ako makaarya ba? Hindi ako makapag-super saiyan. Hindi ko mailabas yung 100%. Dati pala, nung magjowa pa lang kami na asawa ko, hindi ko man ibinablock yan. Hindi uso sa amin yung black and black. Hindi kami ganun. Pero nung napunta ko rito sa Pakistan, sa halos 5 years ko dito, ay siguro mga 2 o 3 beses ko pa lang siya na-i-block. Pag talaga sobrang galit ko na sa kanya, ayoko nang magsalita ba, ibinablock ko na lang yan. Ang hirap naman sa kanya, ay sa pamilya niya tumatawag sa nanay niya. Ay nalalaman tuloy ng buong angkan niya na kami magkagalit. Sus, nako yung asawa ko talaga. Kaya ayun,
Tsako, kami ang nagiging topic nila. Kasi dito sa Pakistan, kadalasan, lalo na 'di ba arranged marriage, pamilya yan eh. Pagka nag-away yung mag-asawa, ay buong angkan, damay-damay, buong angkan nakikisali. Kaya sinasabi ko sa asawa ko, pagka kako inaway kita, blinak kita, wag kang tatawag sa nanay mo, kako. Tapos, kasi yung biyanan ko, binibigay sa akin cellphone. Eh, di syempre, malalaman na nun na nag-aaway kami kasi hindi ako makontak eh. Ade, syempre, di ba, anak niya pa rin yun. Pag inaaway ko, mararamdaman ko rin na nasasaktan yun. Makikita mo sa muka na hindi natutuwa, di ba? Doon pa ako sa baba nakatira noon. Kasama ko yung mga biyanan ko nung unang beses ko siyang iblinak. Halos 2 araw yata siyang nakablock sa akin noon. Kung hindi pa ibinigay sa akin ng nanay niya yung cellphone, hindi ko na mai-unblock eh. Ako na lang nahihiya sa pamilya niya eh, kaya in-unblock ko na eh, para sa cellphone ko na kami mag-usap eh. Sa susunod ko na lang ikwento kung bakit ko siya iblinak noon.